As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum. After news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap and as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and CHACHA amounting to 12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on 23rd of January, called the Politicians' Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humawa yung kanilang termino. Hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charging? Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Kaya wala akong ideya. Kasi narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung kinabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Chat-chat change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan muna yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo. Di ba? Ayoko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh. Karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa konstitusyon natin. Hindi niyo pa po nabasa? Hindi pa. Ay ako talaga sa totoo lang walang alam dyan. Kasi hindi naman talaga totally pinapaliwanag sa mahihirap yan. Sa may mga alam na, matatalinong tao lang na may alam yan. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline
That is baseless, prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate eh. A lot of speculation. Ayuda kapalit ng pirma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Yung form na ito, para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. May pangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Sa Angono, Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, kesyo PI, kesyo RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was the Senate already who came up with that. And I believe they had a dialogue. The Speaker, the Senate President, was in front of the President a couple of weeks ago. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Well, it was the Senate already who came up with that. There's, 3 modes to amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Nang makapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. It's Senator Bato talking. I don't know where he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. So you didn't give any orders po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Wala ako naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council. Sa Bulacan. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Wala ako naman, nandun ka pa.
Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na council na nagpapirma. Council lang ang mga ano. Ano, may pera yun, ano ka ba? 2,000 rin yun. Magano? 2,000. Oo. Pero yung 2,000 mo, palit nun, kalahating tabang bigas, bibilin mo rin sa kanila. 950 plus mo. Matitira sa 1,050. Tangina yan. Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, so ganun lang. Tangina, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno, ang mga kagaya niya, ang congressman galing yon kay Abante. Tapos, anong wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Kasi nung huli, merong pabigas, may grocery. May cash. Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, ganun lang. Pumayan ba ako, pero hindi naman nila pinawalan kung ano ibig sabihin ng... Ano may pinirma? Hindi mo alam kung ano ibig sabihin? Hindi ko alam talaga. Look, sa ano yun? Sa charger change. Wala. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Kaya sabi sa akin, pirma ka lang dito. Paano? May matatanggap ka ng ayuda na 2,000. So, pumirma ako, pumunta ako sa Kinunugrasan, may tanggap ako, kaya nga ako may pera ngayon. Okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong 7 dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatrabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kang pakialam sa PI. Okay, maraming salamat at sana naliwanagan tayo sa panlilinlang at kasinungalingan. Subalit sa pagkakataon na ito, nais kong anyayahan, magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, Grace po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo,
Pwede na nilang sabihin na huwag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Ontiveros, and newly arrived Francis Tolentino. Senator Risa and any of my other esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Gamanak, Madam Chair, I thank the chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, but I know wala nang time dahil may 3-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom.
Muli, Agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt of this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of Social Welfare and Development, the position paper as well of NAMFREL that we received only today. Are there any other senators who'd like to make an opening statement? Senator Ronald Bato de la Rosa, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Amy Marcos, dear colleagues, and to all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Senator Amy Marcos, for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of People's Initiative as a means to introduce amendments to the Constitution. At this juncture, I would like to commend the COMELEC, led by Chairperson Garcia, in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians' initiative. Kahit po suspendido ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng pirma para sa politicians' initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na atin nang silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluluko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Pinupwersa nila at ginigipit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihirap, na ipagbili ang kanilang mga dangal kapalit ang kakarampot na salapi. Ang higit na masakit sa kalooban, ang mga ulat na pera mismo ng gobyerno ang ginamit upang isakatuparan ang maitim na balak na ito. Kung mayroon pang hihigit sa paglalarawan na iginisa sa sariling mantika, ginang Pangulo, ay hindi ko na alam. Noong nakaraang linggo, nagsagawa kami ng pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa ayuda scam. Napag-alaman namin na direktang ninakawan ang mga taong nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Mula sa 5,000 piso, 1,000 piso lamang ang naiuwi ng ating mga mahihirap na benepisyaryo. Illegal at kasuklam-suklam ang ganitong gawain. Ngunit nagmukhang maliit na iskandalo pa ito kung ikumpara sa politicians' initiative na mas karimarimarim at kung tutuusin ay halos nakakapandiri na sa kawalang hiyaan at kapal ng mukha. Sa Bisaya pa, way ulaw, way uwaw. Kung sa nabanggit na ayuda scam na aming iniimbestigahan ay 4,000 piso ang ninakaw muli sa ating mga kababayan. Kinabukasan naman po ang gustong kamkamin ng mga buitring nagsulong ng Politicians Initiative, Peking Inisyatiba, PI, pansariling interes. Tama po ang sinabi ng ating kasamahan dito sa Senado. Kaluluwa ng bayan ang ninanakaw ng mga oportunistang nagkukubli sa likod ng mga pirma ng ating mga walang muwang na kababayan. Kung yung pagnanakaw po ng 4,000 pisong ayuda ay hindi natin pinalampas, ito pa kayang pandarambong sa kinabukasan ng ating bayan? Palihog lang, ayaw intaw ninyo pahimusli ang kapobrehon sa atong mga kaigsuunang Pilipino. This is the part that is most painful, most unacceptable for me.
for self-seeking individuals to capitalize on poverty, using it to their advantage, advancing their ambition. We simply cannot let this slide. Tiwala po ako na sa pangunguna ng ating chairperson, Senator Amy Marcos, hindi lamang maisisiwalat ang katotohanan, mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan. Sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Daghang salamat, Senator Amy, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik. Maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, Madam Chairman. Maraming salamat, Senator Bato, at kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na Senador Chis Escudero. Nagpahiwatig na yata si Senator Chis at si Senator Francis Tolentino na hindi na sila magbibigay ng pambungad na pananalita, kaya kikilalanin na lamang po natin ang ating Senator J.V. Ejercito. Madam Chair. Yes, please. I won't make any introductory statement, but I'll go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Senator J.V., please. Thank you, Madam Chair. Sa umagang ito, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway, ang lagi ko pong sinasabi, ang People's Initiative or ang CHACHA is really a very divisive activity. Sa ngayon, ang dami nating problema, ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin. No? Andiyan po ang inflation, yung mataas na presyo ng bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makaratig bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay there's a time for everything. No? And sa nakita natin noong nakaraang araw, Madam Chair, naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na, political bickering started very early. Ang ganda ho na sana ng sinimula natin. And I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate, we have passed the important pieces of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next 6 years, ay para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko na, siyempre, tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan, gusto natin malaman yung third mode of changing or amending the Constitution, which is the People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila ito'y may bahid, may strings attached, ika nga. So yan ang gusto natin malaman sa umagang ito. At siguro dapat din malaman natin mga kababayan, this activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin maipaliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naintindihan ang kanila pong pinirmahan. So with that, Madam Chair, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Senado. And at this juncture, we need to call our Legislative Committee Secretary to administer the oath to all the resource persons and witnesses present, both online and physically present.